Natigilan si Kenneth sa kanyang narinig mula sa dalawa. Hindi niya inakala na ganoon ang tumatakbo sa isip nito. Naitanong niya sa sarili niya kung naging mabilis ba siya, masyado o sadya walang tiwala sa kanya si Ara. Napabuntong hininga na lamang ang binata at kinalma ang puso niya. Kanina pa siya kinakabahan simula nang madulas ito dito at masabi niyang mahal niya ang dalaga. Matagal niyang pinag-iisipan kung paano siya aamin sa dalaga at wala sa plano ang pag-amin na iyon, kaya maging siya ay nagulat sa lumabas sa kanyang bibig. Ayaw naman niyang iparating dito na biro lang ang pagkakasabi niya na mahal siya nito dahil baka tuluyan siyang mawala ng pag-asa dito. Kaya naisip niyang ipagpatuloy na ang nasimulan niya na iyon. Walang masamang sumubok basta ba tatanggapin mo ang kalalabasan nito. Kung sakali mang hindi ka magtagumpay sa una ay marami pang pagkakataon, subok lang ng subok. Muli niyang hinawakan ang kamay ni Ara at inilagay sa dibdib niya na siyang ikinagulat ni Ara. Busy ito sa sariling isipin, ngunit nang mahawakan niya ang dibdib ng binata, ay ramdam na ramdam nito ang mabilis na tibok ng puso ni Kenneth. Nagsimula na rin siyang kabahan sa ikinikilos ng binata, kaya nagtataka siyang tumingin dito. Nararamdaman mo ba? Mabilis ang tibok ng puso ko dahil kinakabahan ako. Kinakabahan ako dahil sa pag-amin ko sa iyo. Nadulas ako kaya it's now or never. Natigilan ang dalaga at hindi makapaniwalang nakatingin kay Kenneth, na seryosong nakatingin din sa kanyang mga mata. Nakikita niya ang pag-aalab sa dalawang mata ng binata, pag-aalab ng pagmamahal. Totoo ang sinasabi kong mahal kita, Ara. Noong gabing may nangyari sa atin ay nangako ako na pakakasalan kita, pero bigla kang nawala. Hinanap kita pero hindi kita makita-kita hanggang sa inabot na ng taon. Pero may iisang bagay na hindi nagbago sa paglipas ng panahon. Iyon ay ang nararamdaman ko sa iyo. Hindi kita hahanapin kung hindi kita mahal. Hindi kita hahanapin kung hindi ako patay na patay sa'yo. Hindi rin kita hahanapin kung hindi ako tinamaan ng sobra sa'yo. Kahit kausapin mo sila Eldred at mga kaibigan ko, sobrang laki ng pinagbago ko mula nang makilala kita, Ara. Hindi ako sumuko na hindi kita makikita. Umaasa ako na isang araw ay makikita kita at muling makakasama. Pero hindi ko alam na sa pagkikita natin na yon, ay malalaman ko na magbubunga pala ang lahat. Nagbunga ang isang gabi na hindi ko pinagsisisihan. Nagagalit ako sa sarili ko kasi wala ako sa tabi mo nang magbuntis ka. Ang gabi na naglilihi ka, ang araw na pumupunta ka sa doktor para magpa-check up, at ang araw na manganak ka sa ating anak. Kasi mahal na mahal kita, Ara. Diretsong nakatingin si Kenneth kay Ara nang sabihin niya iyon. Kitang-kita ni Kenneth ang pagbabago na ekspresyon sa mukha ng dalaga. Ang kaninang pagtataka at pagkagulat ay ngayon napalitan ng mga lumuluhang mga mata. Si Ara naman ay hindi maiwasan na maiyak dahil sa sinasabi ng kanyang mga narinig. Samot-saring emosyon ang nararamdaman niya, pero mas nag-uumapaw ang sobrang kasiyahan. Lalo na nang marinig niya mula dito ang salitang anak natin. Doon pa lang ay sobrang saya na niya. Bukod sa tanggap niya ang mga bata ay hindi niya aakalain na mahal pala siya nito. Ang buong akala niya ay walang pag-asa. Unang-una, hindi sila muling nagkita pa. Pangalawa, nang magkita sila, ay nakala niyang may pamilya na ito at mas lalong hindi niya matatanggap ang kanilang mga anak. Panghuli ay ang katotohanan na kahit kailan ay hindi siya nito mamahalin dahil isang gabi lamang iyon. Isang gabi na nagpabago sa buhay niya. Mas napayak si Ara sa isipin na iyon.
na siyang ikinataranta ni Kenneth at hindi siya nagdalawang isip na punasan ang luha sa mata ng dalaga. "Hey wife, why are you crying?" Tanong niya dito. "Nakakainis ka? Bakit ba lagi mo akong pinapakilig?" Iyak na sabi nito na siyang ikinangiti ni Kenneth. Akala niya ay kung ano na ang nasabi niya na ikinasama ng loob nito. Kaya siya umiyak. Yun pala ay kabaligtaran kaya agad niyang niyakap ang dalaga. "Totoo ang lahat ng sinasabi ko, Ara. I love you. You're my life, my everything." Bulong na sabi ni Kenneth at humiwalay sa pagkakayakap nila. Tinitigan niya ang dalaga sa mga mata at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Nag-uumapaw na emosyon ang nakikita niya sa mata ni Ara at ganoon din siya. Kapwa nangungusap ang mga mata at iisa ang sinisigaw ng kanilang tingnan. Mahal nila ang isa't isa. Parang isang mahika na unti-unting naglapit ang kanilang mga mukha. Walang tutol ang bawat isa hanggang sa magtagpo ang kanilang mga labi. Na hindi kaya sobrang bilis ng lahat. Kakikilala pa lamang nila kahapon at eto ngayon si Kenneth. Sinasabihan siyang mahal nito. Pero based na rin sa kwento ng binata ay 4 na taon na siyang hinihintay nito at ganoon din siya dito. Panahon ang naging kalaban nila at ang tadhana dahil sadyang mapagbiro ang tadhana at pinaglayo sila, ngunit ngayon nga ay magkasama na. Wala nang masasaya pa sa katotohanang pareho kayo ng nararamdaman ng taong mahal mo. Nang matapos ang halik nila ay agad nagyakapan ang mga ito. Hindi na kailangang kumpirmahin ang lahat dahil ramdam na ramdam nila ang pagmamahal sa isa't isa. May kasabihan nga tayo na action speaks louder than voice. Sa huli ay si Kenneth na din ang humiwalay sa kanilang pagkakayakap. Ayaw pa sana nila, ngunit naisip niya ang anak nila na kailangan pang sunduin. "Finish your food, wife. Susunduin natin ang kambal." Nakangiting sabi ni Kenneth na ikinangiti din ni Ara at tumango ito. Masayang kumain si Ara habang kausap siya ni Kenneth. Sa nangyari sa kanila ay mas lalo pa silang napalapit sa isa't isa na hindi niya inaakala. Hindi pa kayang umamin ni Ara dahil hindi pa iyon ang tamang panahon para siya naman ang umamin dito. At isa pa, kahit na hindi umamin si Ara, ay alam na rin naman ni Kenneth na mahal siya nito. Hindi naman ito papayag sa pag-amin niya at sa halik niya kung walang nararamdaman si Ara sa kanya. Ang tanging ihiniintay niya ay sa labi mismo ng dalaga manggaling ang salitang mahal niya at handa siyang magintay sa panahong handa na itong umamin. Naghintay nga siya ng 4 na taon. Ito pa kayang pag-aamin sa kanya nito ang hindi niya maintay? At isa pa, ramdam na niya ang pagmamahal nito. Sa tingin at sa kilos pa lang ay mahalata mo na. Magaling kumilatis ng tao si Kenneth, kaya't alam na niya yon. "Wife, let's go," sabi ni Kenneth at inilahad ang kamay nito na tinanggap naman ni Ara. Hawak na niya ang bag na nilagyan nito ng pinagkainan nila dahil nag-share sila ng pagkain niyon kanina at lumabas na doon. "Miss Ara, mabuti naman po at kumain na kayo," sabi ni Alicia na ikinangiti ni Ara. "Yup, thanks, Alicia, sa pagdadala ng pagkain kanina kahit di ko nakain," sabi ni Ara na ikinatango naman ni Alicia. "Wala yun, tsaka ang soon-to-be husband po ninyo ang nagbilin sa akin," sabi ni Alicia habang nakangiti ng pilyo dito at kinindatan pa siya. Namula naman si Ara dahil doon. "Alicia," pagbabanta pang sabi ni Ara. "Bakit po?" "Haha, ready na po akong maghanda ng kasal ninyo." Masayang sabi nito na lalong ikinapula ni Ara na nakita ni Kenneth kaya napatawa na din siya dahil ang busog-busog ng mga mata niya sa reaksyon ng dalaga. "Haha, Alicia, hayaan mo muna si Ara. Ini-enjoy muna namin ang pagiging boyfriend at girlfriend namin,"
Nakangiting sabi ni Kenneth na ikinalaki ng mata ni Atasha. Boyfriend, girlfriend? Gulat na sabi ni Atasha sa isip niya. Yes sir, kayo ha? Sigurado akong kinikilig na si Miss Ara. Tawang sabi nito na ikinasabay ng tawa ni Kenneth. Samantalang si Ara ay pulang-pula na sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya pa ay nagpaalam na ito sa kanila para bumalik sa trabaho, kaya umalis na sila. Pagpasok sa elevator ay agad na tiningnan ni Ara ang binata. Anong sinasabi mo kanina, Kenneth? Taas kilay na sabi ni Ara. Wipe naman, I'm your boyfriend now. I know, hindi man lang kita niligawan, but don't worry, araw-araw kitang liligawan. Sabi ni Kenneth dito habang nakangiti at diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Kitang-kita ni Ara ang kasiyahan doon at alam niyang masaya din siya, kaya di na siya nag-alinlangang tumango dito. Ang gusto niya lamang ay maranasan kung paano sumagot dito ng yes, ngunit sinawalang bahala na niya dahil mas mahalaga ay ang ngayon. Sumakay na sila sa kotse at tinahak ang daan papunta sa school ng kambal, sakto ng labasan ng mga ito. Mami, Daddy! Masayang sigaw ng kambal habang tumatakbo papalapit sa kanila na siyang ikinangiti nila pareho. Agad naman nilang niyakap ang kambal nang dumating ito sa harapan nila. Unang niyakap ni Ara si Aiden at sumunod si Addison at kay Kenneth naman si Addison at ang nauna ay si Aiden. How's your school, babies? Nakangiting tanong ni Kenneth sa kanila. It's fun, Daddy. Look, we've got a lot of stars. Masayang sabi ni Addison at pinakitang madaming stars sa braso nila. Wow, ang talino naman ng kambal namin. Nakangiting sabi ni Ara sa kanila. Of course, Mommy. Mana sa inyong dalawa ni Daddy. Nakangiting sabi ni Aiden na mas ikinataba ng puso ni Kenneth. Hindi niya akalain na darating siya sa puntong ganoon na mayroon siyang dalawang anak na masayang nagkukwento sa kanya. Let's go! We should celebrate! Dahil very good kayong dalawa, kaming dalawa ni Mami nyo ang magluluto ng hapunan. Nakangiting sabi ni Kenneth na ikinatuwa ng dalawa. Mami, wala na po ba kayong pasok? Tanong ni Addison habang bumabiyahe na sila papunta sa bahay nila. Yap, maagang tinapos ni Mami para mas makasama ko kayo. Mas natuwa naman ang kambal doon. Nang makauwi na sila ay nagpahinga muna ang mga ito at nagbanding sa garden kasama ang mama ni Ara at sama-samang nagluto ang mga ito. Tulong-tulong silang lahat. Talagang napakasaya ng gabing iyon na magkakasama sila. Natapos ang maghapon at nakatulog na agad ang kambal dahil sa pagod at lumabas na ang dalawa sa kwarto ng mga ito. Wipe, let's sleep na. Tulog na sina mama at ang kambal. Sabi ni Kenneth na niyakap siya nito sa baywang na talagang kinataas ng kilay nito. Anong let's sleep ka dyan? Matulog ka doon sa guest room. Sabi ni Ara na ikinangiwi ni Kenneth. Wipe naman gusto ko tabi tayo simula ngayon. Sabi ni Kenneth at isiniksik pa ang mukha sa leeg ng babae. Kaya agad na tinulak ni Ara si Kenneth sa noo gamit ang hintuturo nito. Anong tabi ka dyan? Mamaya manyakin mo pa ako. Sabi ni Ara at naglakad na papunta sa kwarto niya, kaya napatawa na lang si Kenneth na sumunod dito. Agad niyang napigilan ang pinto ng akmang isasara na sana ito. Ano ba, Kenneth? Pabulong na sigaw na sabi ni Ara dito. Tabi tayo, wife. Promise, behave lang ako. Sabi ni Kenneth at itinaas pa nito ang kanang kamay nito, kaya napaisip naman si Ara at maya-maya ay binuksan na rin ang pinto. Promise mo yan ha, behave ka lang. Sabi ni Ara na ikinangiti ng malaki ni Kenneth at tumango dito. Kaya naglakad na si Ara papunta sa higaan. Doon at agad na isinara ni Kenneth ang pinto at sumunod sa dalaga at hinila ito pahiga sa higaan at niyakap.